So yun, okay, KGX, no? Kamusta, no? Profit ba? Ang ganda ng TA natin kay Pi, ang ganda ng TA natin kay BTC, no? So yung sinabi natin kay BTC, ang support natin dito is 80k. Una, bumalik siya ng 79. Ganda ng profit na yan, okay? Tapos bumalik ulit siya ng 80k. And then nangyari, nung 80k, na-hold niya yung 80k, ito yung sinasabi natin na possible bumalik siya ng 83 to 84. Nangyari yun, di ba? So ganda, no? Tapos papunta siya ng 84.7. Nakala ko nga mag-85 pa, no? So kung mapapansin nyo, dahil sa CPI din, kaya biglang lumipad. And then nakita nyo naman din yung TA natin kay Pi is gumanda din, di ba? Lumipad, no? For 1.5 na ano natin na resistance, no? Nakuha niya hanggang 1.7. Ito yung sinasabi natin na hindi porkit basag na, mababa ka na, pwede ka nang bumili. Sabi ko nga sa'yo, kung long term hold, okay lang, di ba? Pero kung trader ka, timing, yun talaga yung kailangan mo, is timing. Okay? So ngayon, magbibigay naman tayo ng TA naman natin ulit. Okay lang ba sa inyo? Okay? So sa mga sa mga bago lang dito, no, sana keep like, share and subscribe sa YouTube channel natin para at least, di ba, no, free TA no? Sayang. So 1 to 10 sa BTC is maganda naman yung naging profit natin, and then 1 to 11, no, maganda naman yung naging profit natin din dyan sa Pi. Okay? So ngayon, pakita natin yung episode sa YouTube, episode 11 natin kay BTC and episode 12 natin kay Pi Network. Okay? So for the BTC, kung titingnan natin dito, talagang naka-recover siya from 76,651. Okay? Pero yun yung support talaga, di ba? And then ngayon, nasa 82,990 siya, no? Naglalaro siya sa 82,900 at naglalaro siya sa 83,000. Okay? Yung observation ko dito, no, yun siya, naglalaro siya sa ganong area. And then ngayon, kung titingnan naman natin kung ano yung previous high niya, no, 84,471 and 80,616. Okay? And then ngayon, possible na magiging bullish case niya, ito yung support and resistance na tinatawag natin. Ang ating bullish case or resistance kay BTC ay dapat makuha niya yung 84,500. Medyo mataas siya, okay? So kaya sabi ko nga sa inyo, no, hindi pwedeng bibili ako ngayon, no, kapag nag-set ka ng resistance, kasi yung resistance mo kailangan mong makuha yun. And then kapag na-break yun at may volume, possible lumipad yun, no? Possible pag na-break niya yan, no, pwede tayo ulit bumalik ng 90,000. Okay? Pero syempre, masyadong malaki na yung 90,000. So, pwede ka naman yung 87, 86, di ba? So, profit ka na doon, di ba? Kumbaga, parang yung 90,000 sa'yo, kumbaga, sabi ko nga, 90,000, pwede siyang bumalik. So, huwag ka magtipi ng 90,000. Tipi ka ng kahit pa paano, 88, 87, yung mga ganyan, yung kumbaga, yung medyo kahit kalahati, huwag mo nang hangadin yung 90 kasi everyday naman yung TA natin, di ba? So, nagbabago yan. Kasi nandito tayo sa 12 hours time frame. And then, bearish case naman ng BTC is 82,000, no? So 82,000, kailangan niyang i-hold si 82,800. Okay, ngayon yun. Ito siya, no? 82,900 ngayon, pero dapat kailangan niyang i-hold si 82,800 dahil kapag hindi niya na-hold si 82,800, possible unti-unti siyang bumaba, no, hanggang sa maabot niya ulit si 80k, no? And then pag naabot niya si 80k, possible na kunin niya ulit si 76. Okay, kung si 76 naman ang plano mo, wag mo naman hintayin si 76. Okay na sa 79 tsaka 78.5, di ba? Pwede na doon. Wag ka na wag ka nang kumuha pa ng ilalim na ilalim, di ba? So yun. So pagdating naman sa Pi Network, okay, Pi Network, congratulations sa inyo lahat. Okay, no, talagang ganda, di ba? So ngayon, kung titingnan naman natin, ang support natin kay Pi Network is 1.59. Ito yung support na kapag nakuha niya si 1.59, possible bumaba siya. And then ang ating resistance sa kanya is 1.83. Medyo mataas. Hintayin natin si 1.83 bago tayo pumasok. Pwede kayong mag-buy dyan, tapos or pwede kayong mag-long position dyan pagdating sa future. So pwede kayong mag-buy naman, mag-spot trading. Dun sa spot trading sa 1.83, pwede kayong bumili dyan. And then hintayin natin na lumipad, no? So far, bullish case niya is 1.83 and possible makuha niya si $2. $2 lang tayo, huwag tayo mag 2.1, 2.2. Basta $2 muna. Para at least pa paano, pag nakuha si $2, dun tayo magsiset kung kaya niya bang kunin si 2.1. Okay? And then, syempre, yung ating
bearish, no? 1.59. So 1.59, possible retest ng 1.5, no? Once ma-break si 1.5, possible kunin si 1.3 ulit. And then kung hindi naman ma-break si 1.5 at mag-bounce, possible bumalik ulit siya ng 1.6 or 1.7. So yun siya. Yun lang naman ang ating TA ngayon. At sana happy kayo. At yun, pag happy kayo, happy ako. Happy. Parang gentry, no? Parang happy kayo, happy cholo. Happy kayo, happy cholo, happy gentry. Happy kayo, happy KGX, happy crypto. Okay, saludo sa inyo lahat. Kung gusto nyo pumasok sa channel natin, no, sa Telegram, nandiyan yung link natin sa description. Siyempre kailangan tawag dito, gamit mo yung link natin sa BitGet para at least kahit paano pwede kang pumasok. Okay? Saludo sa inyo lahat.